Magandang araw, nanay. Ako si Jolo, isang nurse midwife sa isang paanakan. Masaya akong magbahagi ng mahahalagang tips tungkol sa newborn breastfeeding para sa iyong kalusugan at ng inyong sanggol. Ang pagpapasuso ay isang mabisang paraan ng pagkalinga sa iyong sanggol, hindi lamang para magbigay ng nutrisyon, kundi para na rin patibayin ang inyong koneksyon at protektahan ang kalusugan niya. Dapat masimulan ang pagpapasuso sa loob ng unang oras, pagkatapos ipanganak ang bagong sanggol upang makuha ang colostrum at mapatibay ang bonding. Alam niyo ba na ang gatas ng ina ang pinakanatural at kumpletong pagkain para sa inyong sanggol? Punong-puno ito ng mga sustansya, bitamina, at antibodies na tumutulong protektahan siya laban sa mga sakit at impeksyon. Sa mga unang araw, ang gatas ng ina ay tinatawag na colostrum o unang gatas. Ang colostrum ay makapal at kulay dilaw, puno ng antibodies na nagpoprotekta sa inyong sanggol laban sa mga impeksyon. Hindi ito dapat ituring na marumi gaya ng pinaniniwalaan ng iba. Ito'y masustansyang inumin para kay baby. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga sanggol na eksklusibong pinapasuso sa unang 6 na buwan ay mas malakas ang resistensya at mas mababa ang tiyansang magkaroon ng mga allergy, hika at iba pang malalang sakit paglaki nila. Ang pagpapasuso ay may benepisyo rin sa ina. Ang pagpapasuso ay nagpapalabas ng hormone na tinatawag na oxytocin na tumutulong sa pagbabalik ng matris sa normal nitong laki at nakakabawas ng pagdurugo pagkatapos manganak. Nakakatulong din ito na mapababa ang panganib ng breast at ovarian cancer. Hindi maiiwasan na magkaroon ng mga hamon sa simula ng pagpapasuso. Maaaring magkaroon ng problema sa tamang pagdede, pagkirot ng mga utong o kakulangan sa supply ng gatas. Ngunit maraming ina ang nakakahanap ng suporta sa mga lactation consultant, midwife o mga health center ng komunidad. Mahalaga ang tamang pagkapit ng sanggol para sa komportabling pagpapasuso. Siguraduhin na ang bibig ng sanggol ay nakatakip sa karamihan ng areola, ang itim na parte ng suso ng ina, hindi lang sa utong nito, at ang kanyang baba ay nakadikit sa suso. Ang madalas na pagpapasuso ay nakakatulong sa produksyon ng gatas. Tandaan, ang mga bagong silang na sanggol ay may maliliit na tiyan, kaya sila ay madalas na dumidede tuwing 2 hanggang 3 oras o kung kailan sila nagugutom. Sa unang araw, kasing laki lamang ng marmol ang tiyan ng inyong sanggol. Sa ikatlong araw, parang aprikot na ang laki nito at sa loob ng 1 linggo, nagiging kasing laki ito ng itlog. Kaya naman kailangan nila ng madalas na pagpapasuso. Para sa mga ina na bumabalik sa trabaho, ang pagpapasuso ay maaaring maging isang hamon. Ngunit sa tulong ng breast milk banking, maaari pa ring maipagpatuloy ang pagbibigay ng masustansyang gatas sa inyong sanggol kahit nasa trabaho. Paano nga ba maghanda para sa breast milk banking? Narito ang mga simpleng hakbang para mapanatili ang supply ng gatas kahit abala ka sa trabaho. Magsimula sa pag-iipon ng gatas ilang linggo bago bumalik sa trabaho. Mag-pump tuwing 2 hanggang 3 oras sa trabaho upang mapanatili ang produksyon ng gatas at maiwasan ang pagkapuno ng dibdib. Bago mag-pump, siguraduhing malinis ang mga kamay at mga kagamitan. Ang wastong kalinisan ay mahalaga para masiguradong ligtas ang gatas para sa iyong sanggol. Gumamit ng malinis at sterile na lalagyan o storage bag para sa gatas. Huwag kalimutang lagyan ng petsa ang bawat lalagyan upang masubaybayan kung kailan ito nakuha at magamit ito ayon sa petsa. Iimbak ang gatas sa refrigerator ng hanggang 4 na araw o sa freezer ng hanggang 6 na buwan. Sa ganitong paraan, mananatiling sariwa at ligtas ang gatas para sa iyong sanggol. Kapag oras na para gamitin ang gatas, ilipat ito sa refrigerator at hayaang matunaw ng dahan-dahan. Maaari ring ilagay ang sealed na lalagyan sa maligamgam na tubig kung kailangan agad. Tandaan, huwag gamitin ang microwave sa pag-init ng gatas upang mapanatili ang nutrisyon at maiwasan ang pagkakaroon ng hotspots na posibleng makapaso sa sanggol. Subukin ang temperatura sa pulso. Dapat itong maligamgam at hindi mainit. Makipagtulungan sa mga tagapag-alaga at ipaalam sa kanila ang tamang paraan ng pagbibigay ng naimbak na gatas.
Mahalaga ang kanilang kaalaman sa tamang paghahanda at pagbigay ng gatas upang mapanatili ang kalusugan ng iyong sanggol. Ang mga health center ng komunidad tulad ng birthing centers, rural health units ay nagbibigay ng mahalagang edukasyon at suporta tungkol sa pagpapasuso. Dito natututo ang mga ina ng tamang pamamaraan at nakakatanggap ng suporta mula sa mga kapwa-ina at health workers. Ang pagpapasuso ay hindi lamang tungkol sa pagkain, ito ay tungkol sa pagmamahal, tiwala at kalusugan. Sa tamang kaalaman, suporta at determinasyon, bawat ina ay kayang harapin ang paglalakbay na ito para mabigyan ng magandang simula ang kanilang sanggol.